Kwentong Embalsamador. Classmate ko si Alan nung 4th year. Pero medyo aloof ako sa tao nun. Kaya saka lang kami naging close nung 2014. Nung nagkita kami ulit, nung nag-organize yung advisor namin nung reunion. Dahil sa hirap ng buhay at kagustuhang makatulong agad sa pamilya, pagkatapos ng high school, nag-vocational course lang siya. Alam nyo naman na siguro kung anong kinuha niya. Sabi kasi sa kanya, yun ang in-demand. Abroad tsaka dito sa atin. Pag yun ang kinuha niya, makakakuha agad siya ng trabaho. Kaya kahit syokot siya sa dugo at internal organs, gorabel siya para sa kinabukasan ng pamilya niya. Si Alan, pagtitigan mo, hindi mo maiisip na bay siya. Bet niya ang boy, bet niya ang girl. Lalaking lalaki kasi ang datingan niya. Nagstay rin siya dito sa amin for good kasi nagkaroon ng branch yung funeraria nila dito. Di ako magne-name drop ng funeraria pero bigyan ko kayo ng clue. Matanglawin. Una siyang nadestino sa may malayo. Basta malayo. Ayoko na talaga magbanggit ng specific place. Ayoko mabash. Pero nung unang buwan niya sa trabaho niya, hindi raw niya alam kung anong una niyang mararamdaman. Diri o takot. Sabi lang daw nung kasama niyang embalsamador na mas matagal na sa kanya, hindi lang raw siya sanay. Pero pag lumao na, masasanay din siya. Minsan kasi, nung nag-eembalsa mo siya, may part na isasaksak niya yung host para makuha yung dugo. Pagkabaon raw niya, biglang bumangon yung bangkay. Normal daw talaga. May mga cases na ganun daw talaga. Pero alam niya na hindi normal yung napabangon nga pero nakasakal sa kanya. Wapoys raw siya nun. Sigaw ng sigaw. Mahigpit yung pagkakasakal sa kanya. Kahit yung senior niya, halatang natakot din. Umuulan daw nun nung may iniimbalsa mo silang matanda. Lalaki. Inatake sa puso. Tirik ang mga mata. Dapat pag namatay na ganun, pag ipinikit mo yung mga mata, hindi na daw mumulat ulit. Pero hindi daw. Habang nililinisan niya yung katawan, pamulat-mulat daw yung mga mata. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng towel sa kanya itinakip sa may mata. Nagulat na lang siya nung pagkatanggal niya ng towel, parang nagbe-beautiful eyes pa daw yung matanda. Nung may nilamayan naman daw sa chapel ng funeraria, maraming tao. May free wifi kasi. Nagdi-distribute sila ng pagkain nun. Yung isang kasama niya, patingin-tingin sa may kabaong. Siya naman nilapitan niya sa katinanong. Hindi siya sinagot pero may itinuro sa kanya. Hindi niya raw alam ang gagawin niya nung makita niya yung isang nagbibigay ng pagkain. Kamukhang kamukha nung inimbalsa mo niya. Nung napunta sila sa kitchen, talon lang sila ng talon ng kasama niya. So syempre stay in sila ron. Siya ang kasama niya sa kwarto ay yung senior niya. Hinihintay nila yung pagdating ng branch manager nila doon sa lugar na yon hanggang sa makatulugan nila. Nagising na lang sila nung magsisigaw si Blackie. Kasamahan din nila. Hindi raw makapagsalta basta nakaturo lang. Nung tiningnan nila yung tinuturo niya, nagsitakbuhan sila palabas kasi may nakalutang na taul sa may harapan nila. Hinabol raw sila hanggang sa labas. Muntik pa silang masagasaan ng manager nila. Pinagalitan pa daw sila. Bakit daw sila sumisingot ng bauma? Bantulot na pumasok sila kasabay yung manager para lumabas ulit. Bakit kasi? Parang inaantay sila nung nakalutang na ataol. At hindi lang nag-iisa, 3 na. Para raw silang tangang sigaw ng sigaw habang papalabas. Ang ending, sa may iwan sila natulog. Nung mag-umaga, inilipat nila yung mga ataol sa may spare room. Inilalabas na lang nila pag may titingin. Nung humagupit sa probinsya namin yung bagyong Lando, October 17, 2015 yon, tanda ko. Kasi habang nagluluto ako ng almusal, nilipad yung bubong ng dirty kitchen namin. Nawala ng kuryente. Pinaghanap ako ng mama ko ng may generator para makicharge. Kaya naisip ko si Alan. Tinext ko siya. Pwede daw makicharge sa kanila. Sinundo niya ako sa amin. Saka sinundo rin namin yung tropa ko na naging tropa na rin niya. Last yung besi ko. Habang pumapatay ng oras, yung kasama niya ring embalsamador nagkwento sa amin. Bago raw siya mapunta sa kumpanyang yun, may pinanggalingan siyang maliit na funeraria sa NCR. Kadalasan sa funeraryang yun, daw pinupunta yung mga biktima ng salvage. EJK, mga ganun. Yung mga walang nagkiklaim na pamilya. Saka yung mga med school naman, binibili para pag-aralan. Matanda na si kuya. Around 50 plus na siya.
Ganap daw yun baguhan pa lang siya. So may dumating na bangkay, 4. Nakita daw sa may creek. Expected mo creek may tubig, iisipin mo bloated na yung mga katawan, pero hindi daw. Parang kamamatay pa lang nila kung hindi mo maamoy yung katawan. Lalo yung dugo, sobrang baho na daw, masuka-suka lahat ng nakakaamoy. Yung dugo pa raw itim na itim talaga. Pag purong dugo daw talaga kung titingnan parang itim, pero pag naman siya sa damit red. Pero yung dugo raw nung 4, itim talaga kahit ipunan sa puting tela. Mag-iisang linggo na wala pa rin nagkiklaim. Mag-iisang linggo na rin na may kakaibang nangyayari doon sa funeraria. Parang lagi na may nakatingin sa kanila. May mga nawawalang pagkain, karne, at iba pa. Fortnight nung nagkagulo kasi may iniimbalsa mo siya. Paggising niya ng madaling araw para Jumerbox, may mali dun sa iniimbalsa mo niya, nawala ng atay. Na-high blood yung may-ari ng funeraria dahil dun. Sino daw ang hayop na magnanakaw ng atay? Nahihaan na lang nila basta hindi na lang sinabi dun sa pamilya. Napansin nila nung kaibigan niyang nagtatrabaho din dun, parang nakangiti yung isa sa mga bangkay na nakita sa creek. Nilinisan rin nila yung mga yon pagkatapos imbalsamahin. Pero yung nakangiti, may bahay daw na dugo sa kamay at kuko. 6th night nang may ilang lalaki ang pumasok sa funeraria. Yung setup daw kasi, sa may ground floor andun yung parang reception ng funeraria. May basement doon na nangyayari yung mga pag-iembalsa mo. 2nd floor doon sila nag-i-stay. Mga ragged daw yung suot ng mga lalaki, may mga takip sa muka, kaya akala nila una magnanakaw, pero imbis na baril, tabak yung hawak nila. Marami sila, more than 10. Pinapasok sila lahat sa loob, saka pinadapa. Siya at yung may-ari lang daw yung isinama sa may basement. May 4 na pumwesto sa tapat ng mga bangkay. Sabay-sabay daw na tinaas yung mga tabak. Yung 3 daw, nasaksak agad na direkta sa puso. Halos lumuwa daw mga mata niya kasi nakita niya daw talaga kumapit pa yung mga bangkay sa mga lalaki. Narinig pa niya yung nung mga yon ng parang buhay pa. Pero mas lalo siyang natakot nung yung isa nakipagbuno pa dun sa sasaksak sa kanya. Kinailangan pang tulungan nung katabi niya para tuluyang masaksak. Nung nahimasmasan sila, kinausap sila nung isang lalaki. Parang pinuno ng mga nanloob sa kanila. Dapat daw hindi na nila pinaabot sa ganung katagal yung mga yon. Matao pa naman sa lugar nila. Hindi rin malinaw kila kuya kung anong klase yung mga taong yun. Pero iisa lang talaga yung bilin niya kay Alan. Oras na may ganun sila ma-encounter, wag sila mag-aalinlangan na saksakin sa puso. Kakilakilabot, diba? Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe, nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!